Hello guys, good morning mga katits. Dito naman tayo sa area na kung saan ay merong history po na isa namang ah, lumang kahoy na talisay ay nakuhanan sa ano lang mag 1 year pa yung site ng puno ng kahoy kung saan ay nakuhanan. So dito tayo ngayon sa ano guys, sa mga katiits sa dalawang puno. Yan, puno ng bitaog tree. So nasa ano tayo, shoreline. At ito nga, parang may ano dito, tabi-tabi, may marka na ano, ah, kinulit sa puno ng kahoy. Pero hindi ito ang nakuhanan. Itong katabi niya na malaking talisay o lumang talisay, panahon pa ito ng World War II. So itong puno ng kahoy ay andito yung hinukay ng mga treasure hunter na may simento dyan sa ilalim na sabi-sabi ng kwan. Kausap ko ngayon yung kwan, nakatira dito. Ayan, yan yung ano niya, butas. So ito yung lumang talisay tree. So ibig sabihin ang talisay tree ay isa ring pinagbaunan ng mga Japanese Imperial Army during World War II. So at talisay ay isang marker na kung saan ay ginawa nilang pagtaguan ng kayamanan noon. Kaya ang isuri dito, may na ano pa, may naiwan pang bakas ng bato ng batos galing sa dagat. At naging na rin, kasi yung malaking alon galing dyan. Oo. Galing dito sa ano, kung mag-high tide ay kung lumaki yung alon ay papasok dito sa may butas. May simento daw diyan na merong, sabi ng kausap ko, na merong simento, merong wire, kaya iniwan ng treasure hunter kasi yung isang naghukay dito, kasamahan nila ay nahihilo dahil na encounter yung may ano daw, water trap sa ilalim, Makati. At yan ang sabi ng kausap ko na Makati, at merong simento diyan sa ilalim, mga almost 3 meters daw yon. At may biglang lumabas na tubig at Makati na merong wire yung nasa gilid ng simento yan sa ilalim, kaya iniwan. At hanggang ngayon ay hindi binabalikan ng grupo ng treasure hunter dahil takot na sila. Baka may matamaan yung koneksyon sa wire. Kaya iniwan, biglang iniwan. At malapit lang ito sa ano, nakatira dito na kaibigan ko na iniwan nung isang taon pa ito. Pero sabi nila nakuhanan daw. Pero wala naman kasi sabi ng may-ari ng bahay ay araw-gabi siya dito nagbabantay kasi usapan nila. Kasi ang lugar na ito ay may-ari dito yung kausap ko, yung bahay na yan. Kaya itong dalawang puno, may ano ito, may parang square. Yan. Nakaano siya, may bukol-bukol. Parang square. Pero may pako pa dito.
Ayan, may lumang pako. O, nakatusok sa katawan ng kahoy. Pero ang formation ng katawan ng kahoy ay nakabukol-bukol itong parang square. Parang square na kasi may dito sa gilid niya. Ayan yung pako. Nakatusok paano sa ilalim ng katawan ng kahoy. Malaki ang pako. Ayan. Baka may laman ito. Yung puno ng katawan ng kahoy. So, ang kahoy na ito ay isang dungon tree na matagal na. Sabi ng kausap ko na nakatira dyan. Kasi sila yung may-ari ay matagal na daw ito. Kasi namatay na yung tatay niya na may iniwan na salita na nakaano dito yung mga Japanese Imperial Army sa lugar. So may mga dito ginawang riprap sa malaking tawag dito sa Bisaya ay gamot ng puno ng kahoy. Ayan. May riprap pa siya. Hanggang dito sa puno ng talisay tree. Ito malaki mga niya. So, ito mga malalaking gamot ng kahoy. Kaya ito ay iniwan ng mga treasure hunter dahil yung na-encounter nila na water trap at may wire sa tatlong kulay na wire. Sabi ng nakatira dito kasi siya man ang lookout dito noong isang taon ay mayroong pula, itim at yellow yung niya, yung wire. Malaki daw yun, yung wire na naka-connect sa square box na simento. Nasa daw dito, mga 3 meters na encounter yung simento na may connection ng wire at yung tubig ay Makati. At talaga daw na hospital daw yung tao. Kaya di na binalikan. So ito ngayon ay may lumutong na mga basyo ng mga plastic ng laman ng lagyan ng tubig. Yan parang na ng basura dito. Galing sa malaking alon siguro. Malapit ito sa shoreline guys. Ayan. Doon may malaking bato. Unahan. At dito nakadaong yung barge ng hapon noon. At papunta yung iba daw sa bundok. Pero may iniwan sila dito. Ayan may pa, nakadikit na parang simento ata yan. Kasi puti man. Kadikit pa. So, yung simento dyan, hindi na nila binalikan kasi Makati yung yung tubig, yung water traps. At yung kinakatakutan nila ay yung tatlong wire mga katiits. Kaya di nila alam kung anong gagawin nila kasi hindi na binalikan na may daw doon sa ilalim nakakunik yung wire. Wala kasi yung alam sa kung anong paraan kaya iniwan itong lugar. So nasa Zamboanga del Norte ito mga kaibigan, mga katiits, at sana magustuhan niyo itong site kung saan ay dito ako nagbibideo na maibahagi ko sa inyo. At paki-subscribe po sa aking TV channel Aris Vlog ng Zamboanga del Norte. So lahat ng mga binibideo ko ay Zamboanga del Norte lahat.
na merong mga history sa mga Yamashita hidden treasure sa lugar. So ito, kung may ano lang sana, may malaking ah, puhunan tayo dito, ay pwede natin itong kwan. Kasi ang may-ari ay gusto niya ano ito, pa-recover kasi para mawawala daw yung takot nila, kasi ang nakalibing dito ay merong simento, may wire na hindi rin alam kung ano ang ibig sabihin. So malaking puno ito guys, isang puno ng talisay tree na merong history ng during World War II, na kung saan ay iniwan, may bakas na binutas ng mga unang treasure hunter dito, na hindi rin taga rito, ay nagbakasakali pero wala ding alam kung ano ang pwede lang gawin sa tatlong wire na merong water traps, kaya iniwan. So ito lang guys, sana magustuhan nyo itong binibideo ko, na merong history naman. Kasi nung isang araw ay nagbibideo din ako na nakuhanan yung puno ng nung tawag dito sa unang na video ko, na isang puno na nakuhanan na merong butas na ginawang atabay. So ito, hindi ito ginawang atabay, may ano lang, iniwan na dahil takot sila kasi may water traps at may wire na connection doon sa, nakakonect doon sa concrete cement sa diyan sa ilalim. Nasa 3 meters daw ito. So ito na almost 1 meters ito. Yang na ano yan, hinukay nila. Na kasi may ano na, may naka tubig na, kasi tubig siguro ito ng dagat. At hanggang ngayon ay nandito pa rin. Sabi ng nakatira dito, anak ng live painter noon, hanggang ngayon ay wala nang nagbaka sakali na tatapusin yung paghuhukay. So ito lang guys ang maibahagi ko sa inyo, na sana ay may natutunan din tayo, na ibig sabihin ang talisay ay pwede rin palang ginawa nilang pagtaguan ng hidden treasure ng Yamashita dito sa lugar. So sana mga ka-TH, mayroon din tayong mga idea dito, na yung mga lumang kahoy ay pwede rin palang pagtaguan ng mga hidden treasure ng Yamashita. So ito lang guys, maraming salamat sa kunting oras sa panonood ng aking TV channel, Aris Vlog ng Zamboanga del Norte, at paki-like and subscribe po. Salamat po.